Panganay ako sa aming 6 na magkakapatid. 5 kaming babae at ang bunso sa aming 6 ay siya na din na nag-iisang lalaki. Hindi madali ang buhay bilang panganay sa aming 6 na magkakapatid. Bukod sa belong ang aming pamilya sa isang kahig isang tuka, ay pareho pang may bisyo si mama at papa. Normal na ang sitwasyon na kapag nasa trabaho si papa at walang pasok sa school, ay ako ang nag-aalaga sa aking mga kapatid na kahit ang pagsundo sa school ay responsibilidad ng aking mga magulang, ay nagagawa ko ang magtambay muna sa school para sabay-sabay na kaming magsiumi. Dahil sa sitwasyon na ang aking mga magulang mismo ang nagsimula, maging ang pagsilang sa mundong ibabaw ng bunso naming kapatid na itago na lang natin sa pangalang Ariel ay dumagdag pa sa aking responsibilidad bilang ate. Noong magtrabaho si mama, dahilan para lumaki si bunso na close sa akin. 3 taon ang tanda ko sa sumunod sa akin, kaya naman ang salita ko ay kinatatakutan na rin ng aking mga kapatid na para bang boses ni mama at papa. Noong magkaroon ako ng trabaho para medyo makatakas ako sa responsibilidad sa bahay, na alam kong hindi naman talaga para sa akin, nag-boarding house ako. Pero dahil close sa akin ang nakababata kong kapatid na lalaki, noong siya ay mag first year high school, ako ang nagpaaral sa kanya at aking naging kasama sa boarding house. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Angel. Angel, pero hindi yung nasa langit. Ako yung angel na nasa lupa. 29 years old, may asawa at kasal kami, pero wala pa kaming supling at sa ngayon ay nakatira kami. Di kalayuan sa dati kong tahanan. Tahanan ng aking mga magulang kung saan ako'y sinilang, lumaki at nagkaisip. Simulat sa Paul, sa aking pagkakaroon ng pangunawa, nagistan ko na ang bisyo meron ng aking mama at papa. Pero sa magkaibang paraan na sa tingin ko, suportado ng isa't isa dahil never nila iyong pinag-awayan. Si mama ay mahilig makipaglaro ng baraha sa kapitbahay. Madalas kapag dumarating si papa galing ng trabaho, si papa ang pumapalit kay mama. At si mama naman ay nauwi para magtimpla ng kape at ibigay kay papa. Hindi trip ni papa ang sugal. Siguro dahil naggaganon si mama, sumusubok na lamang din siya. Dahil pagkaubos ng kape ni papa, tapos ang laban. Alak at sigarilyo ang madalas kabanding ni papa. Pero syempre, si mama. Na dahilan kung bakit kahit ganon, ang estado ng aming pamumuhay ay umabot kami ng 6. Ang totoo niyan, kubo lamang ang aming tahanan noong ako'y magkaisip. Tanan kasi ang aking mama at papa at si lolo ay hindi pumayag ang pumisan sina mama at papa sa kanila matapos ang hanapan dahil sa naganap na pagtatanan ni mama at papa. Yari sa kawayan ang una naming tahanan na kahit si papa ay isang construction worker ay hindi mabago-bago ang aming bahay at palaging repair sa tuwing magkakaroon ng sira. Pero syempre, lahat ay may hangganan. Noong makita ni Lolo na gumagawa naman ng paraan si Papa para panatili ang bahay na nilaan para sa amin, total ay sa palaki ang punta ng aming pamilya, tinulungan nila si Papa na palakihin ang aming tahanan. Hindi kagandahan, pero natapos at nakumpleto ang bahay namin na yung kalahati ay semento at ang kalahati ay lambera. Nagkaroon ako ng sariling kwarto na sa paglipas ng maraming taon dahil 3 years
ang layo ng aking edad sa sumunod sa akin ay naging kwarto na rin ng aking mga kapatid. Siguro, dahil lumaki ang bahay namin at nagkaroon din ng sariling kwarto sina mama at papa, mas na-enjoy nila ang buhay mag-asawa. Ayon, umabot kami ng 6, kung saan ay nagsimula naman ang aking kalbaryo bilang nakatatandang kapatid. Okay naman ang naging pag-aaral ko ng elementary, lalo na noong nag-iisa pa lang ako na nag-aaral. Pero syempre, dahil hindi maiiwasan ang pagkakaroon ko ng mga kapatid, ang luwag na aking tinatamasa noong magkaroon ako ng mga kapatid ay parang naging sinturon na dahan-dahang hinihigpitan. Lalo na noong si Papa pa lang ang nag-iisang may trabaho sa aking mga magulang. Noong nag-aaral ako ng elementary, nagkaroon ang isa sa aking mga tita ng BF na galante. Isa sa mga taong napadpad sa lugar namin na tuwing darating ay may dalang pasalubong at nagkakaroon ng konting salo-salo na siya pang naging ninong ni Ariel na bunso namin. Yung iba naman na naging BF, kung minsan ay palamanon pa, lalo na kung boto ang lola. 7 magkakapatid sina mama, at kaya ganun na lamang ang dismaya ni lolo kay mama nung makipagtanan kay papa dahil pangalawa sa magkakapatid si mama, scholar, na balak pa sana ay hanggang college. Kaya naman kahit tanggap na ni lolo at lola ang naging pasya ni mama na sumama kay papa, outside di pamamahay pa rin sila at pinagsimula sa kubo bilang nagmamahalan. Noong masundan ng isa ang aking kapatid, halos naging taon-taon yata ay merong sanggol sa bahay namin. Na noong maging 5 kaming magkakapatid, ang madalas sabi ng lolo kay mama, abay tama-tama na yan at huwag niyong pangarapin na i-break ang record namin dahil mahirap magpalaki ng anak, lalo na sa panahon ngayon. Ngunit natapuat subalit ay humirit pa ng isa sina mama at papa na ayon sa kanila. Sa wakas ay nagawa rin nila ang anak na matagal nilang gustong magawa, isang lalaki, at yun nga ang bunso sa aming 6 na si Ariel. Sa aking pagkakaalala ay kusang nagpalaygate si mama na ang narinig kong kwento ni Papa sa ninong ni Ariel, sabi raw ng doktor kay Papa, kapag iyan naman gumaling, ay anli na. Ang ano naman kaya ang magiging anli? Noong tumapak ako bilang high school student, dahil ang inyong bida, hindi naman sa pagyayabang ay may itsura ding babae, second year na ako noong unang magkaroon ng boyfriend, nalihim pa sa aking mga magulang. Sa puntong iyon ay hindi naman ako nahirapang magtago dahil wala pa akong kapatid na high school. Halos hindi ko na-enjoy ang aking pagiging high school student kahit nagawa ko pa ang mag-boyfriend ng patago dahil hindi ko magawa ang magtambay ng matagal sa school tuwing labasan. Yun ay dahil kailangan ko magpunta sa elementary school kung saan nag-aaral ang ilan sa aking mga kapatid. Maging ang pagpasok ko ng maaga, hindi ko rin magawa dahil ako ang siyang naghahatid sa school sa aking mga kapatid bago pa ako dediretso sa school kung saan ako nag-aaral. Pag-uwi sa bahay, bukod sa assignment galing sa school, ay meron pa akong aatupagin na gawain sa bahay. Although nauutusan ko naman ang sumunod sa akin, kaya lang bilang ate, na kapag nagkamali sila ay aking kasalanan, ay mas pinipili kong ako na lang. Akuin ang gawain kapag aking kaya. Noong isilang ang bunso namin, 3rd year high school ako. At talaga namang sa dami namin, ay ako ang nahihirapan. Lalo na noong makatapos ako ng high school at magkaroon ng trabaho si mama. At ang 2 taon gulang kong kapatid na si Ariel ay sa akin naiiwan. Natipong hanggang sa paghatid at pagsundo sa aking mga kapatid sa school ay aking biyabit.
Kung minsan naiiwan ko kay Lola, pero dahil sa akin nasanay si Bunso, ay mas madalas pang humabol sa akin kesa kay Mama. Halos 3 taon din akong naging nanay-nanayan sa aking mga kapatid noong makatapos ako ng high school. Dahil pareho sa aking magulang ay merong mga trabaho. Pero noong humusta ako sa edad kung saan ay pwede na akong maghanap ng trabaho, ay dahan-dahan akong nag-ipon dahil ayoko manggaling kina Mama at Papa ang aking ipangkukuha ng requirements. Malayo ang applyan sa amin na habang nakakaipon ako ng pera ay nagiging excited ako dahil ang nasa isip ko, magbo-boarding house ako sa oras na magkaroon ako ng trabaho. Sa paglipas ng oras, araw at buwan, ninanamnam ko ang bawat araw na ako ang naiiwan sa bahay. Nag-aasikaso sa aking mga kapatid, naghahatid sundo sa school, at sa murang edad, natuto akong magluto. Dahil kung hindi ko iyon pagsisikapan, ay baka laging instant ang ulam namin. Kinasanayan kasi ni Mama at Papa na ako ang bahala kapag wala sila sa bahay. Pagluluto, na noong magkaroon ako ng trabaho at magrenta ng kwarto, ay malaki ang naitulong sa akin. Noong magkaroon ako ng trabaho, ay maswerteng agad naman akong naregular kahit agency ang may hawak sa akin. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-boarding house, bagay na wala namang nagawa sina Mama at Papa. Yun nga lang, dahil hindi tumigil sa pagtatrabaho si Mama, yung sumunod sa akin ang naging bida sa bahay. Kung sa bagay, ay hindi naman natulad noong aking kapanahunan dahil 1 taon lamang ang halos pagitan ng aking mga kapatid. Halos lahat sila ay nagsisikilos na at napapakinabangan na sa bahay. Ilang taon din akong solo sa kwarto na aking inuupahan. Solo kumakain, kain ko, ligpit ko, kalat ko, ligpit ko. Hindi ko inako ang pagpapaaral sa aking mga kapatid maliban sa bunso namin na si Ariel. Tamang abot lamang ako kina Mama at Papa, lalo't hindi ko naman kagustuhan ang pagkakaroon nila ng maraming anak. Kaya hindi ko yun responsibilidad. At darating ang araw, magkakaroon ako ng sariling pamilya at yun ang dapat kong paghandaan. Although babae ako at ang aking mapapangasawa ang bubuhay sa amin, pero iba ang meron akong sariling pera. Noong makatapos ng high school si Bunso, inako ko ang pagpapaaral sa kanya. 2 taon. Kako, iyon lamang ang aking kaya. Naging magkasama kami ni Bunso sa kwarto na aking inuupahan. Medyo nakakapanibago dahil bukod sa nagkaroon ako ng kasama ay isa pang lalaki. Although magkapatid kami at close kami sa isa't isa, pero iba pa rin. Pero yun ay sa una lamang. Sa loob ng ilang taon na halos tuwing araw ng linggo ko lamang nakikita at nakakasama ang aking pamilya, kasama na ang pinakapaborito kong kapatid na si Ariel, sa pagiging magkasama namin sa isang bubong ay nakasanayan namin ng isa't isa na lalo pang nagpalapit sa amin. Kung minsan ay lalabas ako ng factory na sabi ng guard ay merong naghihintay sa akin. Naglalaba ng aking labahan, naglilinis ng kwarto at halos ang uwi niya sa amin ay kung kailan na rin ang uwi ko. Masarap magpaaral kapag kahit sa ganoong paraan ay naibabalik niya ang aking kabutihan. Bukod doon, ay marunong na rin magluto si Bunso at pagdating sa pera na aking iniaabot sa kanya, ay hindi siya gastador na tulad ng iba. Sa loob ng 2 taon na iyon, sipag at tiyaga, medyo magastos pero maganda ang naging resulta ng aking pag-ako sa pagpapaaral kay Bunso. Payapang nakatapos ng pag-aaral si Bunso at bilang regalo, naisip kong bigyan siya ng isang regalo na minsan ko na rin narinig mula sa kanyang panaginip. Gusto niya ng motor.
Bilang nag-iisang lalaki sa aming anim na magkakapatid at bilang nag-iisang nakatapos ng college, alam kong deserve niya. Bago pa matapos ang graduation day ni Bunso, naihanda ko na kung paano ko ibibigay ng pasorpresa ang motor. Na tipong pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng aming tinutuluyan ay mabibigla na lamang siya sa kanyang makikita. Motor na pinag-ipunan ko habang nakikipagbuno siya sa 2 taon bilang college student. Na talaga namang ulo pa lang ng motor ang nakita ni Bunso ay abot-abot na ang pasasalamat niya sa akin. Kanino pa nga ba naman mapupunta ang motor kung nasa loob ng kwarto na aming tinutuluyan? Talaga namang lumabas ang 100% ng tuwa at pasasalamat ni Bunso. Pero kako, total naman ay nasa edad na siya, kailangan muna niyang kumuha ng lisensya bago niya gamitin sa national road ang motor. Sa wakas daw ay meron na kaming service tuwing uuwi sa amin.